Magandang araw, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan, sa ating mga manunood diyan sa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang panig ng Pilipinas. Pagpasok nyo pa lang, sana po maka-request tayo like agad. Ito po pag-uusapan natin. Yes po, tama. Nakakadiring picture ni Tamba. Kumakalat na. Nako, ano yan, ano yan, ano yan. Mamaya pag-uusapan natin yan. At syempre, may bagong pangako si Marcos. Oh, ito. Yan ha. Tingnan natin kung yung pangako na yan ay matutupad or mapapako na naman. Ganun din si Tamba. May bagong pangako. At ito maganda rin itong isang pag-uusapan natin, ano? Si Pastor Kibuloy mag-iikot sa buong Pilipinas para mangampanya kasama si Tatay Digong. Oy, sama kami diyan mga banateros. Samahan po natin sa pag-iikot si Pastor Kibuloy. Ayan, yan po ang ating magiging topic. Sana po pagpasok pa lang, like at subscribe po doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli. Ayan, diretso po tayo ha. Mamaya, pag-usapan natin, nakakadiri, malaswang picture ni Martin. Okay? So, for the meantime, ito muna pag-usapan natin. Etong pangako ni Marcos. Ayan ha. So, basahin po natin. Medyo lakihan ko lang. Ito po ay binalita ni News 5. Sa paggunita ng ika-11 anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, nangako si President Bongbong Marcos na titiyakin ng administrasyon na maisa sa katuparan ng mga pangakong hindi pa natutupad para sa mga pamilyang sinalanta noong bagyo noong 2013. So ito, may pangako po si Marcos. Yung mga hindi raw na ibigay na pangako noong 2013, ibibigay ni Marcos. Pambihira naman Marcos, derechahan na po tayo ha, derechahan ha. Ako po magtatanong, okay? Yung pangako mo nga hindi mo pa natutupad. Iginit din ng Pangulo na kailangan pang paigtingin ng gobyerno ang kanilang pagtugon sa epekto ng climate change at sa pagiging vulnerable ng Pilipinas sa mga sakuna. Ito, okay? Ipakita ko yung isa na andyan lang si Marcos. O yun po ang binalita ng at bago natin bigyan ng komentaryo, todo to. Lalasa na. Ayan. Alam nyo, sa dami ng pangako ni Marcos na hindi niya natutupad, tutuparin niya pa yung pangako na hindi nabibigay nung 2013. Walang maniniwala sa'yo, Marcos. Una, ibigay mo muna yung 20 pesos na bigas. Di ba? Alam mo bakit umaatras ka doon eh? Bagamat sabi, walang dapat sisihin dun sa 2013, pero magbibida-bida siya. Alam mo kung bakit? Gusto lang nitong kuhanin yung yellow votes. Di ba? Alam naman natin kung sinong nakaupo nung panahon ng 2013 at gusto niyang tulungan, gusto niyang ituparin. Sa madaling salita, continuity, parang ganun eh. Pangako nung 2013 gagawin niya. Yung continuity nga na sinasabi mo na pinangako kaya ang mga Duterte, yung ibang mga Duterte, mga DDS na budol mo. Bakit? Sa pangakong continuity sa mga Duterte. Yung mga magagandang proyekto ng mga Duterte, itutuloy mo. Wala ngang natutupad. Sa katunayan, naiipit pa ng administrasyon mo sa iyong pamamahala ang mga Duterte. Bigas, continuity, wala nangyari.
Flood control project, yung sarili mo ngang baha na ginawa ng administrasyon nyo, na ipinangako nyo, na flood control project hindi mo natupad. Hindi mo nga natutulungan yung mga nabaha ngayon. Yung pangako pa nun, may pambihira. Di ba? Alam mo, hindi ko maintindihan nito si Marcos. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Alam mo, dapat hinaharap niya yung nangyayari ngayon. Alam mo, parang si Marcos is out of this world. Una, sinabi niya before, walang baril na nakapasok sa KOJC. Kitang-kita ng lahat, pati ng mga kakampi nyo, mga mainstream media, nakita sang katutak ang baril. Parang out of this world na, Marcos. Ano ba, lutang ka ba? Ano bang multivitamins ang tinira mo? Bakit? Nag-buffet ka ba kahapon? Parang lipad yung utak mo eh. Parang hindi ka in touch sa nangyayari sa Pilipinas. Bago mo unahin yung tutuparin yung pangako ng dati, tutuparin mo muna yung pangako ngayon. Alam mo, hindi kumukonek sa napapanahon yung mga pinagsasabi nito si Marcos. Alam mo, Marcos, the more you speak, the more na nagkakaloko-loko yung mga pinagsasabi mo, lalo kang nalalagay sa alanganin. No? Kahit hindi mo natuparin yung mga pangako before, magkaroon lang ng impact yung sinasabi mong flood control projects. Wala tayong problemang mangyayari ngayon. Ang baha, mawawala yan. Hindi man totally 100% mawala ang baha. Mabawasan ng malaking porsyento, malaking bagay na. At least masabi man lang ng mga Pilipino, wow, may nangyari dun sa flood control projects nila. Because as we see it, Marcos, you're just full of excuses. Ang Pilipino gutom na. Nangangamatay na ang mga Pilipino sa baha. Maiparating na naman bagyo. Anong sasabihin nyo? Climate change, kasalanan ng climate change na naman. Hindi kayo hindi kayo handa, na overwhelm lang. Habang ang tao nangangamatay. Alam mo, Marcos, a piece of suggestion. Hindi lang excuses ang inis na inis ng taong bayan sa inyo. Dati inaantay ang drug test, hindi ka nagpa-drug test. Ngayon, excuses. Tapos ngayon may bago ka na namang pangako. Marcos, sawang-sawa na ang taong bayan sa kakabudol nyo. Hindi na po sila maniniwala dyan. Ako, tanungin ko po kayo mga nanonood, maniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasabi nito si Marcos? Sige nga, natuto pa rin niya yung hindi natupad na pangako noong 2013? Hello? Tuparin mo muna pangako mo ngayon. The Filipino people, mga Pinoy, gusto po ng resulta, hindi excuses. Ayaw na namin ng salitaan. Marcos, 2 years nang nag-aantay ang mga taong bayan. Sawang-sawa na sa puro dakdak. Ayaw namin ng excuses. We want result. Pag sinabi mo, you make sure. Pag nangako ka, you make sure. Mas mamabutihin mo pang mamatay kaysa hindi matupad yung pangako mo. Dapat ganun ang attitude ng leader. Hindi yung nangako ka, tapos susunod maghahanap ka ng excuses, maghahanap ka ng sisisihin, kaya mo hindi natupad yung pangako mo. That is a weak leader. You die with your promises. Do your best.
Yung bang tipong mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa hindi matupad yung pangako mo. Yan ang tunay na lalaki. Ha? Pakilang Marcos, pakiayos. Kasi ito, gusto ko rin ipakita sa inyo. Sinundan din. Ha? Nangako din. Sabi naman ito, hindi na dapat maulit pa ang trahedyang naganap nung panahon ng Yolanda. Gaano man kalakas ang bagyong darating, dapat nating siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. We must be vigilant against climate change to protect our people from falling victim to such tragedies. Isa pa ito. Sumunod pa, ginatungan pa ni Tamba. Alam mo, mahirap biruin ang bagyo. Hindi na dapat maulit ang trahedyang naganap nung panahon ng Yolanda. We must be vigilant against climate change to protect our people. Ito, isipin mo ha, si Marcos ang nagsabi niyan. Dahil lang may climate change. Tapos binanggit mo ngayon. Gaano man kalakas ang bagyo darating, dapat nating siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. Gaano man kalakas, galing yan sa'yo, nireport yan ng News 5. Gaano man kalakas ang bagyo, dapat nating siguraduhin nakahanda ang ating mga kababayan. Magandang pangako. We will give you a chance. Pero ako, opinion ko lang, wala namang mangyayari na naman dyan. Pag dumating ang bagyo, sasabihin nyo malakas kasi yung bagyo. Kasi kasalanan ng climate change. Kaya alam mo, mabigat tong pangako ni Tamba. Mabigat tong pangako ni Martin. Kasi susubukin siya ng panahon. Susubukin siya dyan. Pwede kang mangako ng ibang bagay. Kasi pwede mong lagyan. Manahimik. Ito, bagyo, hindi mo kayang lagyan yan. Hindi mo kayang patahimikin yan. Hindi nyo kaya yan. Nangako ka na kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi dapat maapektuhan ng ating mga kababayan. Dapat nakahanda. Ngayon, tandaan mo itong sasabihin ko. Susubukin ka ng panahon. Dahil sa Pilipinas, darating at darating ang bagyo. Tingnan natin kung yung pangako mo, kaya mong panindigan or gagaya ka sa pinsan mong weak na gagawa ng excuses. Magtuturo ng ibang taong sisisihin. Remember this, hindi mo kayang patahimikin ang bagyo. Hindi mo pwedeng tawagin yung mga kampun mo dyan sa Kongreso para ipitin yung bagyo. Darating at darating yan. Hindi mo pwedeng lagyan, hindi pwedeng takutin, wala kang magagawa. Darating at darating ang bagyo. Ang dapat nulang gawin is not to make excuses. You make sure tatayuan mo yung pangako mo. You make sure gagawin nyo ang lahat bago dumating ang bagyo nang hindi subukin na ang mga pangako ng mga Marcoses at mga pangako ng mga Romualdez ay ampaw. Mga walang kwenta. Tandaan nyo yan. Kasi kung gagawa lang kayo ng excuses, etc., etc., mawawalan talaga. Or iilan na nga lang ang nagtitiwala sa iyo, Martin. Again, wala kang tatakbuhan ditong mga kakampi mo. It's between you at ang bagyo at ang mga pangako mo. Maganda ito. Abangan natin. Tingnan natin kung may palabra de honor. Kung meron silang, anong tinatawag natin dyan? Delikadesa. Na pag dumating ang bagyo,
at hindi nila natupad ang kanilang mga pangako, sila ay magsisi-resign or aminin man lang na mahina sila, nagkamali sila, at walang ibang sisisihin. Because, in my opinion, chances are, pag may dumating na bagyo, sisisihin nila ang Pag-asa, sisisihin nila kung sino-sino, sisisihin nila ang Marcos at Romualdez, hindi aamin ng pagkakamali. Kung sino-sino, sisisihin nyo. Hindi kasi ganyan ang tingin ko sa isang leader o bilang isang lalaki, tunay na lalaki. They always assume responsibilities. Hindi na naninisi. Tingnan natin. Abangan natin. Eto. Okay, punta po tayo dito sa next topic. Eto naman. Anuhin na natin ito kasi medyo konting magandang balita naman kasi alam mo, basta pag tungkol dito talaga sa magpinsan, nako, wala. Saglit ha. Hala, saan nangyayari na? Ayan, tingnan natin ito ha. Pastor is a reservoir. Reservoir ng maraming alam sa buhay. Pastor is a very keen observer sa buhay ng tao. Very bright. He will be an asset to the country. Dahil nag-announce na siya, I am announcing my whole support. I will campaign for him all throughout the country. Ito, maganda ito. Maganda po ito. Samahan po natin ha. Antayin natin, malay ninyo. Payagan mangampanya si Pastor Kibuloy sa buong bansa. Alam mo, totoo ito eh. Itong sinabi ni PRRD, ni Tatay Digong about Pastor Kibuloy. Observer siya talaga. Ako, maganda ang tingin ko sa mga taong observer, yung hindi yung minsan bida-bida lagi sa isang senaryo, sa isang halimbawa may grupo nagsama-sama, meron diyang bida-bida, meron diyang observer lang, tahimik lang. Alam mo minsan yung mga observer, yan ang maraming na-accomplish eh. Kasi tinitingnan muna nila ano ba yung mga pinag-uusapan. Tapos tahimik lang sila. Pero deep inside, gumagawa na ng plano. Tapos makikita mo, tapos na yung plano, nagawa na. Hindi katulad ng mga bida-bida, pangako ng pangako, gaya nitong sila Marcos, ni Romualdez, hindi naman natutupad. Diba? Magbibida-bida. Si Pastor Kibuloy hindi. Nakita ba natin kung paano nagawa itong kingdom? Paano niya napalinis yon? Nagulat na lang tayo, nandiyan na. Nailathala lang naman yan dahil pinasok ng mga pulis tore. Diba? Pero kitang-kita nyo, ang dami niyang nagawa. Eto ha, maniwala na po kayo please kay PRRD. Dati sinabi ni PRRD, merong bangag na nagdodroga sa yate, hindi po kayo naniwala. May nagdodroga sa private jet. Maraming hindi naniwala, including mga DDS. Tapos na po yun. Hindi ko po kayo sinisisi kung kayo po ay yung mga nabudol. Ako lang po ay nagpapaalala sa taong bayan. Ito na naman po si PRRD nagsasalita. Sana naman this time, maniwala na po tayo kay PRRD. Hindi katulad dati, maraming hindi naniwala at bumoto pa rin ng mali. Ito may sinasabi si PRRD, he would be an asset to the country. Maniwala tayo kay PRRD. Sa katunayan, we are badly in need of Pastor Kibuloy.
Hindi tayo kailangan ni Pastor Kibuloy. We need Pastor Kibuloy. We really badly need Pastor Kibuloy. So please lang, panawagan sa buong Pilipinas, makinig tayo kay Tatay Digong. I am announcing my whole support. I will campaign for him all throughout the country. Sana po, tulungan natin si Pastor Kibuloy. Kailangan natin si Pastor Kibuloy. Nakita nyo naman ang kanyang mga ebidensya. Nakita naman ninyo ang kanyang mga resulta. Nakita naman natin ang mga pagsinabi ni PRRD nagkakatotoo. Samahan natin. Kung mag-ikot man si PRRD kasama si Pastor Kibuloy mangampanya, samahan natin. Kung hindi man payagan si Pastor Kibuloy mag-ikot, maybe through Zoom, makapagkampanya si Pastor Kibuloy kasama si PRRD around the Philippines. Kung hindi man, samahan natin si PRRD na ikampanya si Pastor Kibuloy sa buong Pilipinas. Bihirang-bihira may dumarating na magaling leader na walang bahid korupsyon sa Pilipinas. Seryoso sa pakikipaglaban sa mga komunista, sa mga durugista. Let's take the chance. Let's take our opportunity. Huwag na nating palagpasin yung magandang pagkakataon na ito. At sana kung kayo man ay susuporta kay Pastor Kibuloy, huwag po nating kalimutan ikampanya rin natin sa inyong mga kaibigan, kaklase, kanegosyo, kapitbahay, kagrupo. Lahat po, kampanya natin. Dahil may ebidensya po si Pastor Kibuloy at dahil nanindigan siya, hindi niya iniwan si PRRD. Pansinin nyo, ang daming bumaligtad. Iniwan si PRRD sa ngalan ng posisyon, sa ngalan ng kanilang hindi na sila habulin kung anumang meron sila, at sa ngalan ng pera, sa ngalan ng personal agenda, iniwan si PRRD. Si Pastor Kibuloy, nakita ninyo, loyal kay PRRD. Up to the point na siya ngayon ang iniipit. Yan na lang ay magandang pangitain na napakaganda talaga ng karakter ni Pastor Kibuloy. Hindi siya traidor gaya ng iba. Hindi siya traidor ng gaya ng mga trumaydor kay BP Sara. Hindi siya traidor ng mga trumaydor kay PRRD, kay Tatay Digong na pinalibing na yung tatay. Hindi po traidor si Pastor Kibuloy. Kaya sasabihin ko muli, ang dami na niyang napatunayan sa atin. Kailangan po natin si Pastor Kibuloy. Ayan. So, eto naman, next natin. Hindi ko ata nakuha yung isang topic. Saglit ha. Ayan. Ito may papakita ako sa inyong picture. Puntahan na po natin itong malaswang picture ni Martin. Pakita po natin, ha? Ayan. Okay. Ito po ay shout out to Crisette, no? Hindi ko pa siya nakikilala personally pero nakita ko po ito sa Facebook page ni Crisette. And pahiram muna ng video nyo. So ano to courtesy of Crisette Loretta Chu.
Itong picture na ito. Maraming salamat sa iyo, Chrisette. Ito, tingnan ninyo ha. Ito yung malaswang picture ni Martin. Bakit malaswa? Papakita ko. Ito, yung picture. Pansinin nyo yung mga tao sa paligid. Nakatingin. Nakatingin lang. Yung bata sa likod, nakatingin. Yung mamang nakapula, nakatingin lang. Tapos yung mga, ito, sundalo ata itong nasa likod, nakatingin lang. So, anong masama dyan? Kasi dito sa picture na ito, lumalabas na parang hini-headlock niya yung bata. Di ba? Okay nga. So, puntahan natin tong next. Next picture. Kasi po, ito yung konteksto niyan. Yan. November 8, 2013, Super Typhoon Yolanda, remembering the many who perish and honoring the real heroes. Tingog Party List. Ito, pinapakita, itong kadramahan ni Martin, tapos nilagyan ng iba't ibang edited na pictures na parang tipong hero. Hero si Martin. Nililigtas niya yung bata. Pansin mo? Parang ginanon niya yung bata, nililigtas niya. Di ba? Kita nyo? Parang niligtas niya sa typhoon. At hero. Okay? Siya mismo nagsabi. Remembering the many who perish and honoring the real heroes. Sa madaling salita, ito po si Martin ay merong bad intention. Na yung picture ay parang pinalalabas niya, bida siya. Alam mo naman ito eh. Ito labas ng Tingog, oh. Tingog Party List. Mahilig to sa advertisement. So si Martin, hero lumabas nung panahon ng Typhoon Yolanda. Tapos, meron tong pangalan ng Tingog Party List na nandiyan dyan. Di ba? Bida-bida to talaga si Martin. So hero siya. Pero nakita natin kanina, yung pinakita kong picture sa inyo, hindi niya nililigtas yung bata. Hindi siya hero dyan. Sa katunayan, hindi nga alam ng mga nakapaligid kung ano yung ginagawa niya. Pakita natin ulit. Ano bang ginagawa mo, Tamba? Re-wrestlingin mo ba yung bata? Momolestahin mo ba? Nagtatanong lang, hindi po tayo nagbibintang. Pero bakit may paganyan-ganyan ka? So syempre yung mga tao sa paligid, magtataka. Ba't teka muna? Anong ginagawa nitong mama na ito? Diba? Nakatingin yung mga tao. Isa ka, sumilip pang ganun eh. Yung mga naka-uniforme, sundalo ata ito, nasa likod, wala. Diba? In short, fake news. Bagamat tunay yung picture, malaswa. Bakit? Masama ang intensyon. Ginamit mo yung isang bata para magmukha kang hero. Hindi. Hindi ko alam nga eh. Kung anong plano mo dyan ng oras na yan eh. Kaya nga, shout out kay Chrisette, ang galing niya, nakuha niya tong picture na ito. Di ba? Ganyan po. Ganyan po ang magpinsang Marcos. Mahilig sa ganyan. Magpalabas ng fake. Fake yan. Bagamat tunay yung picture, fake yan. Bakit? Fake yung intensyon eh. Wrong context. Hindi po yan ang konteksto nung nangyari. Tingnan nyo itong mama na ito. Di ba, Pinox? Gulat pa nga siya eh. Meron bang pagliligtas na ginawa si... baka hindi niya ilublob yung sapatos niya sa baha. Baka nga hindi niya kayang iligtas yung sarili niya eh. Magliligtas pa siya ng iba. Palagay mo, kayo tanungin ko,
Ibibigay ba ni Tamba ang buhay niya para sa isang musmos? Come on, don't kid us. Kayo ba naniniwala? Oh. I'm sure maraming mga Pilipino hindi naniniwala na hero ka, na magbibigay ka ng buhay, ilalagay mo sa alanganin ng buhay mo para makapagligtas ka ng bata. Romualdez gagawin yun? Martin Romualdez gagawin yun? Puro kayo pa picture eh. Oh, ito pa. Nagtataka nga yung babae, oh. Huh? Anong ginagawa nung mama na yon? Hindi pa, siguro, sabi niya, ano ba to? Bakla ba ito? Sorry hindi ko po inaano yung mga bakla, pero para kikidlapin ba yung bata mo? Molestahin ba? Ganun ganun ang datingan eh. Anong plano nito? Wala pong baha, tingnan ninyo ha? Bakit balik natin doon? Tignan nyo, walang baha Hindi niya nililigtas. Yang sa picture na yan, walang danger doon sa bata. Wala po. Okay? Wala ngang ulan, tuyong-tuyo. Anong need? Bakit kailangan mong ganyanin yung bata? At anong need? Para ilabas mo tong picture na ito. Anong motibo nyo? Maitim. Maitim ang motibo nyo. Hindi hero yan. Hindi mo niligtas yung bata. Paano kayo naging hero? You are a fake. Kayong dalawa. Magpinsan. Kayong magsabi, hindi ba fake ang pagkatao nito? Yes, yung picture totoo. Pero yung konteksto mali. Tatandaan natin. Hindi lang dapat picture ang tinitingnan. Ang dapat nating tinitingnan yung konteksto. Yung kanilang personalidad. Yung gusto nilang palabasin, peke. Peke ang karakter ninyo. Kaya mag-iingat po tayo. Ito sabihin ko po sa taong bayan, mag-iingat tayo sa nagbibigay ng ayuda. Wala pong masama kung ang tao ay nagbibigay ng tulong or ayuda. But remember this, kung ang ibinibigay na ayuda ay pera ninyo, pera rin ng taong bayan or pera ng Pilipinas, pero nakapastil yung kanilang pagbumuka o yung party list na tingog o kung sino mang party list, pera po ng taong bayan yun. Pag nagbigay ka ng pera ng taong bayan, okay, ibig sabihin, binobola kayo para suportahan sila. Tapos, pagkasuporta nyo, kukuhanin na naman yung pera ninyo, pera ng taong bayan, para itulong na naman sa iba. Ako, ang dapat na paniwala ko, kung tutulong ka, dapat may sakripisyo. Pera mo gamitin mo. Kung sakaling hindi mo man pera, huwag mo nang ilagay yung pagmumukha nyo. Kasi lumalabas po talaga that you are fake. Marahilig kayo sa ganyan. Yung credit grabber, hindi naman sa inyo galing yung pera, hindi ka naman talaga nagliligtas ng bata, hindi ka naman talaga hero, tapos sasabihin mo, remembering the many who perish in honoring the real heroes, tapos ikaw may picture sa gitnang nakaganon. Anong motibo mo? Palabasing hero ka? You are fake. Sa akin lang opinion. Peke itong taon to. Peke ito. So mag-iingat po tayo sa nagbibigay ng ayuda dahil sinasangkalan lang kayo at pag sinuportahan ninyo, sa inyo rin kukuhanin yung pang-ayuda para sa kanila. Pera nyo yun. Kinuha lang, binigay sa inyong babalik. Ganun kasimple. Ay, nako. Yan po. Para sa akin, malaswa talaga tong picture na ito. Malaswa ito. Hindi maganda.
it shows trapo ito si Martin. Wag na po tayong magtitiwala dun sa mga traditional politician na puro panglabas lang ang kanilang ginagawa. Wag pong kakalimutan ha, subscribe po kayo kay Coach Oli at suportahan po natin ang programa ng Banateros sa SMNI everyday, Monday to Friday, 8 p.m. Yan. So kay Coach Oli, balita ang bida. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone.